Good morning po sa bawat isa po sa atin. Good morning! It's good to be in the house of the Lord. Amen? Amen! Are you blessed to be in the house of the Lord? Amen! Alright, again, magandang umaga po sa bawat isa po sa atin, even to all the people who are watching sa ating live streaming. We are so blessed that we are welcoming everyone as we open our season for the family 2025. Isa po sa pinaka-excited. Of course, every Sunday I'm excited to be in the house of the Lord. I am excited to worship the Lord as well as you do are excited to worship the Lord. Ako po ay excited sa mga ganitong season, especially when it comes to season for the family. Because this would be the time na tayo po ay magkakasama-sama, tayo po ay magkakapanalaginan, and we will bond together as family, and we will be equipped and empowered by the Lord by His Word kung paano po pagtitibayin ng Panginoon ang bawat isang pamilya po na naririto po sa atin. And I hope and pray na patuloy na pagtibayin ng Panginoon yung ating mga pamilya. Amen? Amen! Isa po sa pinakamaganda na gawin, sabi nga po, the smallest, sabi natin, function of government in our society is none other than the family. At mahalaga po kapag ka po intact ang family, maganda po ang magiging contribution po nito even in our society. Alright? And ngayon po nga umagang ito, as we open again our season for the family 2025, we're opening a new message series entitled Grounded. Okay, grounded. And allow me to share with you the word of the Lord. Ngayon po umagang ito, and entitled the word of the Lord as Firm Foundation in a Fading World. Okay? Firm Foundation in a Fading World. So if you have your Bibles with you, and I hope you do, please open it with me in the book of Isaiah. Isaiah chapter 40 verse 8. Alright? May I request everybody to please rise as we give reverence to the reading of God's Word. Tuloy po tayo lahat. At gawin po natin, sabay-sabay po natin ideklara po itong verse na ito. Let's read it from the ESV. So kung kayo po ay ibang version ng Bible po ninyo, huwag po kayo maliligaw. Ito po ay English na standard version na Bible. Alright? Nakita niyo na po ba? Alright? Sabay-sabay po natin basahin po ng Isaiah 40 verse 8. Ready? Begin. The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever. Basahin po muli. The grass withers, the flower fades, but the word of God will stand forever. May the Lord be blessed upon the reading of His word. So madali po tayo manalangin. Let's ask the Lord for guidance and His Holy Spirit to move in us as we study His word. Lord God, the Heavenly Father, we are so excited and we are so hyped up, Panginoon, yung aming spirit, Panginoon, because this is another season, Panginoon, for the family, wherein kami ay kakausapin mo bilang, hindi lang po, Panginoon, bilang isang individual, kundi bilang isang pamilya. Alam po, Panginoon, maliban sa punong-puno ng activities ang season for the family, not only in IBC Manila, and even in our fellow satellite churches, Panginoon, nakasama po namin. Alam po namin, mangungusap ka. Alam mo, Panginoon, pagtitibay yung relasyon ng bawat isa po sa amin. At alam po namin, sasamahan niyo po, Panginoon, kami dito. Panginoon, alam namin, Panginoon, walang perpektong tao, walang perpektong pamilya, dakilang Ama. Pero sa magitan ng biyaya mo, kaya mong pagtibayin, Panginoon, ang bawat relasyon, at pagtibayin ang pamilya ng bawat isa po sa amin. Lord, I pray, to fill this place, Panginoon, fill your church, Panginoon, not only with souls, but with people, even, Panginoon, the family, Panginoon. We desire, Panginoon, put it in our hearts, Panginoon, to desire na makasama namin, Panginoon, hindi lang sa pagsamba yung aming pamilya, kundi kasama namin, Panginoon, sa pananampalataya, dakilang Diyos. And Lord, as we allow us, Panginoon, to open this new message series, be with us, Lord God. May your Spirit talk to us, Panginoon. Kausapin niyo po, Panginoon, kami ngayong umagang ito and all throughout this season, Panginoon. Tanggalin niyo po, Panginoon, yung possible na maging distractions at malaya po, Panginoon, kumilos sa Himala Espiritu sa amin. In His name we pray. Amen and Amen. Maaari po tayo magsipo. Alright. Grounded. Okay? Firm a foundation in a fading world. Ngayon po, ito pong message series ito. Actually, binibiro ko ang ating pastor. Kasi last year, ang ating pong message series, nakakaalala ko sa Seasons for the Family last year. Sino nakakaalala? Kung ang pinaka-team natin? Ha? Wala nakakaalala? Last month yun, kapatid. Last year. Yung Season for the Family. But tama yun. Kung yung last month natin last year, ang ating pong message series for the Season for the Family is entitled Upright. Okay? Upright po. Tapos ngayon, grounded. Binibiro po yung ating pastor. Noong nag-meeting kami ng pastoral staff. Sabi ko, Pastor, last time pataas yung ating message series ha. Ngayon, palalim naman.
Okay? Pero the truth of the matter, kailangan po talagang lumalim ng mga mananampalataya when it comes to our faith sa Panginoon, because that is significant, that is important para po mas tumibay ang pamilya po natin. Wala pong isang individual dito makapagsabi na kaya niyang pagtibayin ang kanyang pamilya with our own ability. Bakit po? Katulad nga po ng prayer po natin, wala pong sino man individual na perfecto. Nobody is perfect. There is no father. You cannot find any father that is perfect, nor a mother that is perfect. At kung walang parent na perfect, I'm pretty sure wala din pong children na perfect. Wala pong perfecto. Pero kailangan po natin para, then, because we are imperfect being, our family is vulnerable para masira. Kaya kung titingnan po natin ng statistics, sa mga mahilig sa mga numero, ang dami pong pamilya na nasisira. Ang dami pong pamilya ang nawawasak. Ang dami pong pamilya ang nagkakawatak-watak. Maliban sa conflict, maliban sa mga kung ano pinagdadaanan ng pamilya, marami pong pamilya nowadays are undergoing circumstances that destroys our home. Not only our house. Kasi yung house dumadaan sa bagyo, nasisira. Ganun din po ang pamilya. Ang ating pong tahanan, our home, can be destroyed because of storms of life, ng situation po ng buhay po natin. Kaya kung sabi dito, kung titingnan po natin yung pinaka-theme verse po ng ating pong message series, sabi na the grass withers. Diba? Yung mga damo, mamatay yan, malalanta yan, the flower would fade. Diba? Pag nabigyan po tayo ng bulaklak, isang linggo, ibabad mo sa tubig yan, mawalan ng tubig yan, at kahit nasa tubig yan, unti-unting malalanta yan. Yung bango ng bulaklak, unti-unting mawawala yung bango. Yung kulay ng bulaklak, kung yan ay rosas na kulay pula, eventually unti-unti magdadry yan, mag-iitim yan, magdadry yan, mawawala ng bango yan. Magiging pakipit na lang sa libro yan. Pero ang kagandahan po dito, pag the Word of God, ang salita po ng Diyos, kailanman po hindi magbabago. Kailanman po ang salita ng Diyos hindi malalanta. Kailanman po ang salita po ng Diyos ay hindi mawawala ng kwenta. Lagi po siyang patuloy, and it will stand forever and ever. From eternity past it stands, down to this present time, the word of the Lord will stand, and even in eternity present and future, the word of the Lord will remain, and He will remain faithful to each and every one of us. And ngayon pong oras na ito, ang message series po nito, hindi ko na po kayo ng heads up, okay? Ang gagawin po natin, we have 4 Sundays sa month po ng, ano bang month ngayon? October, tama ba? October, meron po tayong 4 na linggo. At meron po tayong 4 na problema na pag-uusapan when it comes to family. So do this carefully, kasi minsan po sa atin, hindi po natin na-recognize yung problem ng families natin. And the problem, without recognizing the problem at home, hindi natin alam, itong problema na ito, unti-unting sumisira na parang anay sa ating tahanan. Hanggang sa magugulat na lang tayo, masampalang yung tahanan po natin. So meron pong 4 na bagay lamang po tayong titingnan, pag-uusapan at pag-aaralan, na po pwedeng sumira ng tahanan natin. I would like you to listen carefully. At hinihiling ko po sana sa mga susunod na linggo, makasama dito. Kung yung tatay niyo po dito, wala, isama niyo yung tatay niyo. Kung yung nanay niyo, wala dito, isama niyo yung nanay niyo. Kung yung mga anak, wala po dito, kayo lang mga magulang narito, isama niyo po dito, maintindihan po natin. Let's journey together in this study. Pag-usapan po natin, sama-sama tayo mag-aral, at sama-sama po tayo magpalakas ng ating pananampalataya sa Panginoon. Akibat po din pagpapalakas din po ng relationship ng family po natin. Alright? Excited na po ba kayo? Ako excited ako, pero nalulungkot ako kasi problema pag-uusapan. Okay? That is what I will address the message ngayong umaga ito and for Sunday sa ganitong pamamaraan. Una, i-address ko ito regarding conflict. Ano yung bagay na nakakasira sa pamilya? Tapos, i-address po natin kung ano yung solusyon ng Panginoon para ito maiwasan at hindi po ito makaapekto sa pagkasira ng pamilya po natin. Alright? So una po conflict, una po problem, alright? Or issue at home na po pwedeng gamitin ng kaaway o ng mundong ito para sirain po ang ating mga tahanan ay ito. Ito po ay tinatawag, dalawang bagay po ito sa unang pagkakataon. Moral, nakakabulol ito. Relativism, alright? And secular values, okay? Sabi lang moral relativism or relativism, whatever. Okay, moral relativism or secular values is an issue that shakes our home. Ito pong bagay na itong dalawang bagay na ito, nakakasira po ng tahanan. Alright? Inaalog po ang tahanan natin.
Alright? Ngayon, pastor, masyadong malalim. Medyo psychological yung word na moral relativism and secular values. Ano po bang ibig sabihin yan? Gawin po natin, i-define po muna natin. Ang moral relativism is this. It is the belief that there is no absolute right or wrong. Dangerous to, ha? Isipin niyo po ang definition nito, ha? Wala daw, ito po yung paniniwala na wala daw pong absolute, okay, na right or wrong. Ako sa sumunod dito, and truth, okay, yung katotohanan would depend on culture. Sa kultura ng ating ginagalawan, situation, or personal preference. Alright? Yan daw po yung moral relativism. Yung pong sinasabi naman natin secular na values, ang ibig sabihin naman po niyan ay ito. It is a belief or beliefs and standards rooted in human reasoning, sa pangsarili po nating pagdadahilan. Okay? Sa sarili po nating rasyonale, sa sarili nating pag-iisip, apart from God. Right? Often prioritizing pleasure, yung ikinatutuwa ng buhay natin. Progress or popularity over biblical principles. Alright? Marami po dito, may mga ina-apply tayo mga bagay o prinsipyo sa buhay natin kasi nakikita natin ginagawa ng karamihan o uso. Alright? Ngayon, bago ko po i-discuss maigi itong moral relativism and secular values, alright? Magbigay po muna ako ng ilustrasyon sa inyo. I really love this illustration when I found this. Imagine a compass. Alam niyo ba yung compass? Sino nakakaalam ng compass? Sino po may compass dito? Wala. Si Ate Joyce po nagko-compass. Hindi po yun. Compass yun kapag ka nagko-choir. Yung compass po, ginagamit po ito ng mga nagjo-journey. Okay, mga nagdaga. Sabi, ang mga common na gumagamit ito, yung mga nasa mga seaman. Okay? Yung mga seafarer, lalo yung mga nagmamaneho ng barko. O yung mga nagta-travel. Minsan, kadalasan ginagamit din po ito ng mga sundalo. Ngayon, medyo, kung old school pa, ginagamit ito. But up to this very present point in time, ginagamit pa rin po ito. Pero nag-i-evolve po kasi yung technology, no? Apart from compass, gumagamit na rin tayo ng Global Positioning System or GPS. Diba? Kaya may iba sa atin, mga nagmamaneho, nagmomotor, gumagamit kayo ng Waze para ituran direksyon nyo. But let's go back to old school. Tayo sa compass. Ang compass po, meron pong isang common na direksyon na tinuturo yan. Nakakita na kayo ng compass, di ba? It is composed of 4 quadrants. Okay, the north, east, south, and west. Kapag hinawakan niyo po ang compass, ituturo po niya sa inyong harapan kung nasaan ang north. Alright? Yung po lagi ang pinaka-point na pivotal point ng compass. Lagi po nakaturo yan sa north. Okay? Now, kung naandito po, hindi po sigurado kung ang quadrant tayo na. Kung nasa north po tayo, alright? Ibig sabihin, ang nasa kanan ko ay, ano po? May problema tayo. Luzon. Ha? Luzon. Okay. Pagka ito po, pa-north, okay? Ito po, pa-south. Diba? Kaya north, east, south, west. Tama? 45 degrees from north to east. Anong tawag doon? Northeast. Okay, hindi kayo nakikinig sa pag-asa eh. Diba? Mananalasa ang bagyo sa timog silangan ng ating bansa. Diba? Basihan lagi ang north. Alright? So yun po, consistent po yun. So kung hahanapin nila, kung sabihin nila, pagkita tayo, ang rendezvous natin, o pagkikitaan natin ay northeast of this mountain, ibig sabihin, when they look at the compass, okay, dapat naka 45 degrees siya from north and to east. Para northeast ang direction niya. Tama? Now, imagine this, okay? Let's visualize this. Sorry, hindi po ko nakapaglagay ng image, okay? Imagine, yung pong traveling compass po natin, okay, as we travel in the wilderness, depending on the point dun sa north na sinasabi natin, it withers, nagbabago. Okay? But what if the time we look at it, it changes from direction from time to time. Kunyari, humangin. Nag-iba yung galaw nung, kahit na ito po ay north, dahil humangin, napunta dito yung north. Ano mangyari po sa inyo? Magbabago ang northeast mo. Magbabago ang northeast, south, and west mo. If I'm standing here and this is my north, okay, humangin,
napunta dito yung north, magbabago na yung direction ko. Tama ba ako? At kapag nagbabago po yung direction na yan, based on weather, or based on feelings po natin, delikado po yan. Alam niyo kung bakit? Maliligaw tayo. Malalaman natin, sandali, ito yung direction, ba't napunta ako dito? Ba't nandito na ako? Maliligaw tayo na. The point of the matter is that sa family po natin, kapag ka po tayo ay walang matibay na moral compass sa ating buhay, and we base our direction based on our feelings, based on our emotions, based on what the culture and the society would contribute and dictate to us, that is dangerous kasi it would destroy our family. Di ba, isipin niyo nagbabago-bago, and imagine this carefully. Kung yung compass nagbago ng direksyon dahil sa hangin, sa bagyo, o sa pakiramdam ng humahawak nito, imagine niyo kapag ka po yung buhay po natin, dinidiktahan ng emotion natin, dinidiktahan ng bagyo ng buhay natin, at nagbabago yung desisyon natin sa mga bagay-bagay na ginagalawan natin because of the contributing factor of our society, that is dangerous. Kaya po maraming pamilya, listen to this carefully, maraming pamilya ang nasisira, marami pong pamilya ang naliligaw ng landas, marami pong mga tatay, mga nanay, mga bata ang naliligaw ng landas dahil po walang matibay na moral compass. And yung issue po na pinag-uusapan natin regarding moral relativism and secular values are dangerous inputs in our family na po pwede po makasira sa atin. Because because our human nature will change. Nagbabago tayo di ba? Kaya po, meron pong sasabi, may mga tao daw po fickle-minded. Ibig sabihin, pabago-bagong isip. Ngayon, ito gusto. Di ba? Susunod, di ba na gusto? Nakakahalap po ba kayo, subukan niyo pong kausapin asawa niyo. At sabihin niyo, saan mo gusto kumain? At sabihin niya, kahit saan. Tama ba? Tapos sasabihin mo, saan? Anong gusto mong kainin? Kahit ano. Tama ba? Tapos, dinala mo sa Jollibee. Sabi niya, Jollibee tayo. Jollibee na naman. Di ba? Sabi mo kahit saan. Di ba? Umorder ka ng French fries. Ang sabi mo, French fries lang? Sabi mo kahit ano. Mamaya, pauwi kayo ng bahay, magkaaway na kayo mag-asawa. Hindi mo man lang inisip yung gusto ko. Malinong ka tinanong, sabi mo gusto. Sabi ko nga po, pag ako yumaman, ang itatayo kong restaurant ng pangalan, kahit ano. Tapos gagawa ko ng mga meal. Diba? Kahit ano meal number 1, kahit ano meal number 2. Dito hindi ka magkakamali. Siguro kay Peter, guess what? Hindi pa ako yumayaman, may naon ng yumaman sa akin. Kasi nakakita ko sa Facebook, may naglagay talaga ng tayo ng restaurant na gano'n. Nagtayo siya ng restaurant na tipong kahit saan, kahit ano yung mga meal. Sabi ko, magaling to. Maraming pamilya ang masosolve ng problema ng restaurant na ito. But listen to this carefully. It is funny to think yung situation na, but the reality is, because we are changing our mind, it affects our relationship. Kaya nga, isipin nyo sa pagkain, may mga mag-asawa nagkakahiwalay. Di ba? Dahil hindi mo lang nabigay yung gusto, nagkahiwalay, nawasak. Di ba? Yung tipong, kung yun nangyari, nag-aaway kayo, sasabihin sa asawa, hindi mo lang iisip, naiisip ko. Sana sabihin ko sa iyo, hindi naman ako marunong basa ng isip Job mo na, hindi kaya basahin isip mo Ako ba kaya? Di ba? The only person who could read our mind and our emotions is none other than God. Wala akong kapangyarihan, pero nagiging conflict po sa tahanan. Now, moral relativism and secular views are two issues in our home that doesn't only shapes our home, but destroys our home. Ngayon, Pastor, naintindihan ko na po yung meaning. Pero gusto ko maintindihan po maigi yung mga bagay po na yan. Ngayon, magbibigay po ako ng 6 na examples, okay? Ng moral relativism and secular values na possible na ina-apply natin. Kung ina-apply po ninyo, sana magbigay po ng kaliwanagan sa isip po natin na itong mga bagay na ito ay nakakasira ng ating pamilya. Now, sa church po na ito, wala po tayong prinsipyo na ihahayag sa libro ng pulpitong ito na hindi po natin babakapan ng salita po ng Diyos.
So kung itong moral relativism and secular values destroys our home, it means it is unbiblical and the Lord doesn't want us to apply this in our home. Tama po ba? Please agree with me kung naintindihan niyo po. Ibig sabihin, kapag ka po itong moral relativism and secular values are the contributing factor to destroy o sirain ang tahanan natin, hindi po kalooban ng Panginoon na i-apply natin sa pamilya po natin yan. Nor in our personal point of view. Kasi makakasira po sa atin yan, makakasira po sa pamilya natin. At wala po tayong gugustuhin na ipasok sa atin na makakasira sa atin. Tama po ba? Meron po ba gusto ng gano'n? Sino po ito gusto kumain ng panis? Meron po ba ito kumain ng panis, enjoy na enjoy kayo? Sarap nito ah. Yung amoy, ang asin. Masarap yung maasin kapag kasinigan. Di ba? Pero pagka panis yan, hindi magugustuhan. Bakit? Masisira ang tiyan mo. Magkakaroon ka ng diarrhea. Ganito po sa pamilya. Kapag ka isang bagay na nakakasira, ipapasok natin sa pamilya o puso't buhay natin, makakasira po sa buhay natin yan. Pakinig po kayo maigi. Hindi po porket sarili nyo ang sinisira nyo, hindi po kayo makakasira ng pamilya nyo. If I destroy myself as a father, believe it or not, dahil ang sinumpaan po namin at sabi ng Panginoon in marriage, okay, kapag ka po ang mag-asawa pinag-isa ng Panginoon, pinag-isang dibdib, okay, isa na lang po sila. So kung magkakasala ako, may mag-i-apply po akong makakasira po sa akin bilang isang individual, I am also contributing a factor in our family that will destroy our marriage and our family. Tama po ba? Alright, now, pagbigay po ako ng 6 na example. Hindi ko po kayang ibigay po lahat yung mga example regarding moral relativism and secular values. Magbibigay lang po ako ng 6 lang po na example. At titingnan po natin dito how the Bible, how the word of the Lord, sabi ng salita dito, the word of the Lord will never return void. Diba? Ang sabi ng verse po natin, ang sabi dyan, and the word of God will stand forever. Mananatiling matibay, hindi magbabago, it will never change. So kung itong mga bagay na ito ay mali, yung moral relativism ay mali, yung mga secular values na ina-apply natin sa pamilya natin, sa sarili natin ay mali, ano po ang sinasabi ng Bible dyan? How would the word of the Lord and how would sabihin natin, the Bible would refute that in His word? Alright? Tingnan po natin. Ito po muna unang bagay na ito. Biblical principle versus moral relativism and secular views. Una, everyone is doing it, it must be fine. Itong principle na to. Lahat naman ginagawa yan eh. Dahil karamihan ginagawa yan, baka naman okay naman yan. Hindi ba? Kung lahat nagsisinungaling, lahat naman nagsisinungaling eh. Wala naman pwede nagsisinungaling dito eh. Eh dahil po lahat naman nagsisinungaling, or karamihan ay nagsisinungaling, eh ibig sabihin po nitong principle na to ibig sabihin, okay lang yan, it's fine. The truth of the matter, you open your TV in the news ngayon, makikita niyo po. The very main reason why the politics system in the Philippines are so corrupt, hindi ko sinasabi lahat ng politiko corrupt. Ang sinasabi po natin, naging corrupt yung sistema. Bakit po? Because everyone is doing it. Ang tingin ng iba, it must be fine. Parang anong nangyari, kapag ka lahat corrupt, ikaw ang hindi corrupt, ikaw yung nagmumukhang corrupt. Naintindihan niyo ba yun? Kaya wag po kayo corrupt. Maliligaw tayo eh. Pag hindi po ibig sabihin ginagawa ng lahat, okay, ibig sabihin tama. Pero moral relativism and secular views dictate this. Everyone is doing it, it must be fine. Ang pangit na point of view nito. Tingnan po natin. If we would look at this, teens would be lying. Bakit? Eh yung kaibigan ko nga nagsisinungaling eh. Nakakita na ba kayo nag-aaway? Sabihin nila pa nag-aaway sila, bakit si ganito ginagawa yan? Bakit si ganito ginagawa yan? That's in moral relativism and secular view. Hindi porket ginagawa niya, dapat ginagawa mo din. At lalo tigit, kapag katingin mo, ginagawa niya, tingin mo ginagawa ng marami, akala mo tama na yun. At pwede mo na rin gawin dahil ginagawa ng karamihan. Cheating in school. If everybody's cheating,
mga estudyante, hindi mo sa'yo, cheat ka pa din. Nakita niyo po yun? Nagkakaroon po ng gray area o it blurs, okay? Yung pong pagitan ng tama at mali. Bakit? Ang moral relativism and secular views will actually lighten yung pong borderline between right and wrong. Sa moral relativism nga, walang right or wrong eh. Because yung lahat ng bagay ng tama ay dinidikta ng kultura, sosyedad at mga bagay sa paligid po natin. Kaya po ito ay delikado at makakasira sa pamilya po natin. Young people, if you would be engaged, or young people of today would engage in premarital sex, yung po mga bagay na mga tipong hindi ginagawa ng mag-asawa, dapat ginagawa ng mag-asawa kapag ka sila ay kasal na. Bakit po? Kasi ang ginagawa ng mundo, parang lahat sinasabi ng mundo dito ay natural ito, ginagawa ng karamihan eh. Diba? I was watching sabihin natin isang podcast last 2 weeks ago. And this alarms me so much. Na may in-interview na sinabi niya na yung pinag-pray niya ay gusto niya isang virgin at wala pang experience. At itong tao na ito ay virgin at ang tingin ng tao na ito na parang nahihiya siya kasi virgin siya. Hindi ba dapat maging proud ka na ikaw bago magpakasal, virgin ka? Diba? Na wala pang ibang gumagalaw at nakakita ng regalo ng Panginoon sa iyo. At ang makakakita lang at makakagamit lang ito ay yung regalo ng Panginoon sa iyo. Moral relativism. Dahil ginagawa ng karamihan, akala natin tama na po ito. Diba? Because my friends are doing it, it must be fine. Because my fellow workers are doing it, it must be fine. Delikado po ito. Bakit po? Tinan po natin kung paano ito i-refute ng Bible. Tinan niyo po, Exodus chapter 23 verse 2. Basahin mo maigi. Do not follow the crowd in doing wrong. Ang sabi po daw, when you give testimony in a lawsuit, do not pervert justice by siding with the crowd. Kung meron man po dito, okay, na nag-aaral ng batas o konstitusyon, o kayo ay abogado o nag-aabogado, even the law of the land, okay, even our law in the Philippines, though it is sabihin natin sa pinaka-benchmark nito sa American Constitution, kung titingnan po at pag-aaralan po natin, nakabase po ito sa salita po ng Diyos. Alright? Kaya sabi, do not follow doing, yung sabi ito, the crowd in doing wrong. Hindi porket ginagawa ng karamihan, gagawin mo rin. Hindi mo dapat ginagawa. Wala po dapat gray area sa mali at tama. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Kaya po totoo, mahirap po ang sabihin natin ang trabaho ng isang judge sa isang court. Bakit po? Kasi kailangan niyang engage what is right and what is wrong. Kaya nga po yung babae na may hawak ng timbangan, may biring po siya eh. Hindi po niya kailangan pagbasihan yung nakikita ng karamihan o yung naiisip ng karamihan, okay? Kung hindi kailangan niya pagbasihan yung tama at mali. At makapag-decision siya na hindi siya nagdikta ng kultura o sosyedad at ang pagbabasihan niya ay walang iba kundi batas lamang. Hindi ba? Ganun din po sa Panginoon. Ang pag-uutos ng Panginoon, kaya po itong prinsipyo na ito ng moral relativism and secular views na everyone is doing it, so it must be fine and I'll do it as well, ay hindi po makakabuti sa bawat isang individual at bawat isang pamilya. Dahil malinaw po na binangga po ito ng salita ng Diyos na ito pong prinsipyo na ito ay mali. Dahil ang malinaw na tama ay ang salita ng Diyos at sabi, do not follow the crowd in doing wrong. Kapag ka nakita mong mali yung ginagawa ng kaibigan mo, hindi mo dapat tinutularan. Kapag ka mali ang ginagawa ng mga katrabaho mo, hindi mo dapat tinutularan. Kapag ka mali ang ginagawa sa kapaligiran mo, hindi mo dapat tinutularan. Bakit? Ano ba magiging pagkakaiba ng Kristiyano ng isang mananampalataya sa hindi mananampalataya kung pare-pareho lang tayo ng ginagawa? At may basehan po ang Panginoon na sabi, when you give testimony in a lawsuit sa isang court hearing, do not pervert justice by siding with the crowd. Wala pong nag-decide. Okay? Na sinabi niya, ano masasabi niyo? Tama ba to? Hindi po ganun. Sa Panginoon, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Following the crowd often means following sin. Kaya nga po tinuturo sa atin ng Panginoon to be against the flow. Diba? Hindi tayo makisabay sa galaw ng mundo.
Kasi pag subay tayo sa galaw ng mundo, mapapariwara tayo eh. How can we go against the flow? Kaya po mahalaga po, kahanga-hanga po ang isang tao may prinsipyo. Kahanga-hanga po ang isang taong may paninindigan. At mas lalong kahanga-hanga ang tatay, nanay, mga anak na may paninindigan sa paggawa ng tama rather than what is wrong. So delikado to. Everyone is doing it, so it must be fine. It's a wrong principle to apply in our home. So kapag ina-apply niyo yan, mali po yan. Mali na po binangga ng Bible yan. Pangalawa, bilisan ko lang po ng konti. Second, my truth versus your truth. Okay? Pagkaaway ng mali at saka hindi mali. Mamaya mo na i-post yan. Nagmamadali ka na. Nire-refute mo kagad eh. Doon mo tayo sa my truth versus your truth. Okay? Ano po itong principle na ito? Family members would say, that's your belief. This is mine. Especially in matters of faith, morality, and lifestyle. Kaya kung may nag-aaway, ganito nag-aaway, di ba? Eh, maniniwala mo yan. Ito maniniwala ko. Tao ba? There would be husbands and wives na mag-aaway. Eh, ito pinaniniwalaan ko eh. Di ba? Kaya nga, even in faith, nakapag-share na po ba kayo ng gospel sa isang tao na sabi niya, nabuhay ako ng ganito, mamamatay na ako ng ganito. Ikaw, kung lumipat ka ng religion o pananampalataya, bahala ka sa buhay mo. Hindi ba? Nagkakaroon ng ganyang conflict. It destroys our home. Bakit? Walang moral compass yun eh. Kasi feeling sa pinagbabasihan eh. Pinagbabasihan ng decision is based on our society. Kung ano yung nararamdaman, eh, tingin mo tama yan eh. Tingin mo tama to eh. But at the end of the day, hindi mo po pwedeng sabihin tama ang tama, mali ang mali, kung wala kang basihan ng tama at mali. Tama po ba? Sa ating mga mananampalataya, we are so blessed by the Lord kasi nalalaman natin ang pagkakaalam na mabuti ang tama at mali kasi may basihan tayo ng tama at mali. At yan wala kong iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya po, di ba? The Word of God will stand forever. Maninindigan. Consistent po yun. Ang mali sa Diyos ay mali. Ang mali sa Diyos, kasalanan. At ang kasalanan at gumagawa ng kasalanan sa Panginoon, papunta ng impyerno. Malinaw po yun. Walang gray area doon. Wala pong purgatorio. Walang middle na pupuntahan. Aba, kung may purgatorio pa, aba, pati ba naman sa langit, may corruption pa din. Sa Panginoon, pag nagkasala, impyerno ka. Pag hindi ka mananampalataya, hindi ka naman Diyos, impyerno ka. Pero kapag ka anak ka ng Diyos, sa langit ka. Walang gray area, walang middle area po doon. Kaya hindi po magandang pamantayan ito na may truth versus your truth. Mag-aaway. Di ba? May conflict. Kaya may conflict ang mga nag-aaway. Kaya nga merong discussion eh. Kaya nga merong debate eh. Kasi merong pinanindigan ng tama yung isa, may hindi pinanindigan tama isa o kinokontra ng isa. Lalo tigit sa pananampalataya. In our faith, may pagkakaiba sa paniniwala mo eh. Ito paniniwala ko eh. Yung basihan ng moralidad mo. Yung basihan ng moralidad mo, tingin mo tama yan. Sa tingin ko tama to. Pero yung mic ko may tama na rin. Hindi mo ba? My truth versus your truth. Faith mo versus yung faith niya. Basihan ng moralidad mo, basihan ng moralidad niya. Even our lifestyle. Di ba? Sabihin mo sa mga magulang mo, Dad, huwag ka na magsigarilyo, huwag ka na magbisyo, masama sa iyan. Anak, mula pagkabata, ginagawa ko na to. Babalik mo sa una, di ba? Ginagawa ng karamihan, ginagawa mo rin. Kahit na sinisira mo sarili mo, hindi ibig sabihin, hindi mo sisirain ang pamilya mo. It would affect your family. My truth versus your truth. Tinan po natin, ano po sabi ng Bible? Paano refute ng Bible ito? And why this principle ng moral relativism na my truth versus your truth is wrong and not good for our home. Because John chapter 17 verse 17 says, sanctify them by truth. Your word is truth. Okay? Ano pong ibig sabihin po? Truth is not subjective. Alright? God's word is objective and unchanging. Ulitin ko po truth, okay, is not subjective. God's word is objective and unchanging. Hindi po nagbabago. Ano mo ibig sabihin? Truth exists independently of human perception and opinion. And the Bible, as the Word of God, contains unchangeable, universally applicable truth and divine truth. Yung pong katotohanan, dahil po subjective, magbabago-bago.
Hindi po ba? Pero kung ang basihan po ng katotohanan ay nagbabago, delikado. Ang dapat pong basihan, okay, ng katotohanan, yung bagay na hindi nagbabago. Kasi kapag ka po yung basihan mo ng katotohanan, nagbabago or subjective, imposible hindi ka magkaroon double standard. Ang double standard, hindi po pwede po yan. Delikado po yan. Hindi po pwede ngayon, bawal kang manigarilyo, bukas pwede na. Bakit? Ginagawa ng marami. Kasi katotohanan sa'yo, katotohanan, hindi katotohanan sa kanya, wala kayong pakialaman. Pwede ba yun? Subjective yung truth, delikado po yun. Ang pinakamagandang truth, hindi nagbabago, objective. At isa lamang pong basihan ng katotohanan na hindi nagbabago. And that is none other than the Word of God. Kaya po sa church ito, mahalaga po itinuturo natin na meron po kayong Biblia. At yung Biblia ay hindi lamang po ginagawang display sa bahay. Yan po ay binabasa, inuunawat, ninanamnam, at lalo tigit ina-apply sa buhay. Alright? Bakit? Because the word of the Lord never returns void. The word of the Lord never changes, same as the character of God. He never changes. Diba? Sabi ng Book of Psalms, the word of God is the light unto our feet and the lamp unto our path. Magbibigay liwanag sa ating dadaanan. Kaya po ang dapat basihan po ng katotohanan, kaya po mali itong my truth versus your truth, because the truth is none other than God's truth. Yung truth na ipinaniniwalaan ko, hindi po divine yun, magkakamali yun. Yung truth na pinaniniwalaan nyo, sigurado po magkakamali din kayo. Pero kung basihan ng truth na ina-apply natin sa buhay natin ay salita po ng Diyos, that is a divine truth that will never ever change. Hindi po magbabago. Right? Sana hindi i-apply ito. Sa mag-asawang nag-aaway, wala akong pakialam sa iyo kung yung pinaniniwalaan mo. Diba? Sabi nila, kailangan daw magkaroon ng compromise agreement para mag-agree ang dalawang party. Ako po naniniwala po ako doon. Maganda po yun. Nagkakaroon kayo ng compromise agreement para kayo ay magkaunawaan. Pero in the middle of compromise agreement, hindi po dapat ako compromise ang faith. Maganda po yung nagkakaroon. Diba? Gusto niya Jollibee. Gusto ko McDonald's. Hindi kayo magkasundo. Anong gawin natin? Sige, magdadrive to ng Jollibee, bili mo Jollibee, drive to ng McDonald's, tapos sabay tayong kumain. Parang nagkaka-unawa pa rin tayo. Walang compromise agreement, pero hindi nagbabago at hindi nako-compromise yung faith. Na hindi naisasaalang-alang yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Pangatlo, na moral relativism principle, it is not really wrong if nobody gets hurt. Naku, delikado to. Hindi mali yan kapag wala nang nasasaktan. Tawa? Kapag ka-in-apply nyo to, naku po, delikado yan. And believe it or not, kung bukas ang isip, I don't want to sound political, pero ito po yung current na nangyari sa bansa natin. Dahil wala naman nasasaktan, hindi naman mali. Kaya ganyan po nangyari korupsyon sa atin. Dati milyon-milyon lang ang ninanakaw, ngayon bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na ninanakaw. Bakit po? Mukhang wala naman nasasaktan eh. Ngayon, umaalma na yung mga tao. May nasasaktan na rin. Di ba? Pero nagbabago ba? Hindi pa rin nagbabago. Hindi po ibig sabihin na walang nasasaktan ay hindi po yan mali. Patunayan ko po ito. Marami po sa atin, may mga tinatago tayong mga kasalanan na ginagawa natin tayo lang. Hindi po wala nakakaalam. Walang mo nakakaalam nito, di ba? Nung ginawa mo yan, mag-isa ka lang doon sa CR. Wala naman nakakita niyan. Di ba? Kung may mga young people dito, o mga tatay, o even mga nanay na nag-undergo pa kayo ng addiction sa pornography, wala naman nakakakita. Ako lang naman to. At hindi mo naman masasaktan yung asawa ko o yung partner ko sa buhay. Maniwala ka sa akin sa hindi. Hindi ibig sabihin walang nasasaktan ay ito ay tama. Bakit? Ano pong sabi ng Bible verse na ito? Numbers chapter 32 verse 23. Baliktaran 32:23. Numbers. Ano pong sabi dyan? But if you fail to do this, you will be sinning against the Lord. And you may be sure that your sin will find you out. Ba? Hindi ka po pwedeng tumakbo sa kasalanan mo. Wala pong gumawa ng kasalanan na hindi po hinabol ng consequence ng kasalanan.
every sin created or being done always as a commensurate consequence sa buhay po natin. Wala pong gumawa ng kasalanan na hindi pinagbayaran yung kasalanan. Kaya po marami mga tao dito, pansinin niyo po, marami pong mga young people, marami mga mananampalataya ang nawasak ang pamilya kasi hindi umamin ng pagkakamali po nila. At at the end of the day, hinahabol sila ng hinahabol ng kasalanan nila. Kaya po, famous po ito, make sure that your sin won't find you out. Because at the end of the day, whether small or big sin, it is always a sin. Diba? If you are watching immoral shows, you are under pornography, or you are under addiction, or sick, or even doing sabihan, secret sin in your life, it is always a sin. Kasalanan pa rin yun. And sin always has consequences, even if it is unseen. Kahit hindi nakikita ang kasalanan, kasalanan pa rin. At kahit hindi man yung nakikita ng mga katabi mo, ng kapamilya mo, ng kamag-anak mo, ng kaeskwela mo, o ng pastor mo, o ng mga manggagawa ng church, tandaan mo, pag tumingala ka, kita ka ni Lord. Wala ka pong maitatago kay Lord. So itong prinsipyo na to, delikado to. It is not really long to do something kung wala namang nasasaktan. Diba? Kasi at the end of the day, kasalanan sa Diyos ay kasalanan pa rin. Alright? Sumunod po, ilan na lang? Dalawa na lang po ito, na sample. Times have changed. So our standard must change too. Naku po, pabago-bago na naman to. Hindi po pwede pabago-bago tayo ng standard. Hindi po pwede pabago-bago tayo ng pamantayan. Bakit po? Parents loosen biblical boundaries or modesty in marriage or integrity because culture says it is old-fashioned. Young people, pag pinagagalitan kayo ng mga magulang nyo, sabihin ng mga magulang nyo, alam mo, nung panahon namin, ito, common nyo na rin sa mga magulang po ninyo ito, no? Nung panahon namin, ganito ginagawa namin eh. Di ba? Nung panahon namin, tingnan lang kami ng mga magulang namin. Di ba? Takot na kami. Tama po, yung mga kaedad ko dito, mga 25. So kung 25 ka, pastor, anong taon ko ngayon? 5 years old? Di ba, I'm 47. 47 ako na. 47 na ako. Nung panahon ko po, tingnan pa lang ko ng nanay at tatay ko, alam ko na trouble ako. Ngayon, yung mga magulang, luwa na yung mata. Wala pa rin pakialam yung bata. Dati, sinsitan ka lang. Alam mo na, trouble ka. Ngayon, putol na yung litid ng mga magulang mo. Hindi ka pa bumabalik ng bahay. Tapos ang pinagalitan mo yung mga bata, alam mo, nung panahon namin ganito. Nung panahon namin ganyan. Nung panahon namin ganito. Kahit nga po sa eskwelahan eh. Sino po umabot ng eskwelahan, pinapalo pa ng teacher? Alam mo pa yun? Diba? Sino po yung teacher na namamalo ng mga estudyante? Diba? Kayo din po yun. Mabuti na lang po, hindi na kasi nag-demanda na tayo sa nagkataon. Nung panahon po namin, diba? Sabi ng mga magulang niya, pinapalo kami. Si Ate Joyce po dati, nagpa-piano yan, nagkakaroon-piano yan. Huminto siya, alam niyo bakit? Kasi po, kumapal yung daliri niya dahil sa teacher niya sa piano. Kasi kada mali, pinapalo ng ruler. Diba? Pwede yun. Ngayon, hindi mo na po pwede gawin yun. Bakit? Demanda ka sa DepEd. Diba? Maitatawag ka sa dial 163, bantay bata. Diba? Kasi dati, walang bantay bata at walang bantay maguta. Okay? Papaluin ka para madisiplina ka. Those were the days. Pero ngayon, pag sinabi mo sa mga bata yun, huwag mo nang gawin sa amin yan, ba? Huwag mo nang gawin sa amin yan, ba? Bakit? Panahon yan, old-fashioned yan. Diba? Ngayon, pag sinabi, pag manliligaw, dapat umakit sa bahay. Dad, naliligaw mo, umakit naman sa bahay yan. Oo nga, umakit ka sa bakod eh. Ang sinasabi, umakyat sa bahay na formal ng ligaw. Hindi yung tipong sa social media na lang. Diba? Yun sabihin lang, I love you too, kayo na. Tapos bukas, break na kayo. Pag sinabi, anak ko kung gawin yung ganyan sa social media lang nagliligawan, kasi nung panahon namin, Dad, bam, that's old-fashioned. Iba na ngayon. Diba? Ibahin mo ang mga Gen Z. Diba? Ibahin mo ang mga Gen Y.
Gen X, di ba? Ibahin mo yung mga millennials. Kayo, may linya kayo. Kami millennials kami. Di ba? Wala mong basihan yung Gen Z, Gen Y, Gen X, whatever, ano ka pang Gen ka, di ba? Ano bang generation ka? Ang basihan ng katotohanan sa salita ng Diyos. Ano sabi ng Bible? Pakidisiplina. Spare not your child with a rod. Huwag mong iyaan, huwag mo alisin yung pagdisiplina sa anak mo. Tinuturo nga ng Bible ang pagpaparusa, pagpapalot eh. Bakit? Para madisiplina yung mga bata. Pero may pamantayan kung paano papaluhin. Gagawin ito na may pagmamahal at may corrective measure. Ginagawa mong pagpapalo, hindi para pagalitan lang at dahil galit ka. Kaya mo sila pinapalo, kaya mo dinidisiplina, kasi ayaw mo sila mapahama. So kapag ginawa sa ating mga magulang natin, hindi pwede sabihin sa magulang natin, huwag niyo nang gawin sa amin, yan old fashion yan eh. Di ba? Sa Bible, if the word of the Lord never changes, according sa theme verse natin, hindi po naluluba at hindi na-obsolete ang prinsipyo ng Panginoon. Sabi dito, Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. Dahil pareho po ang Panginoon noon, ngayon at nang magpakailanman, hindi po magbabago ang prinsipyo niya. At yung prinsipyo niya na hindi nagbabago kailanman, etong tested na prinsipyo na ito na nakatulong sa maraming mga tao, even from the characters from the Old Testament down to the New Testament, out to this present point in time, marami pong pamilya, maraming individual na binago at nagkaroon ng Romans chapter 12 verse 1 to 2, and that is an araw ng transformation ng buhay dahil po sa biyaya ng Panginoon, dahil pinagbasihan ng katotohanan at prinsipyo sa buhay ay walang iba kundi ang prinsipyo ng Panginoon natin, walang iba kundi ang salita po ng Diyos. It is the same. Hindi po pwedeng old fashion. Hindi pag sila magbasa ka ng Bible. Huwag na tayo magbasa ng Bible, old fashion na yan. Ang binabasa natin ngayon, yung mga binabasa ng mga PDF ngayon ng mga online. Di ba? Magbasa kayo ng Bible. Because God's standards do not shift with culture. Hindi po nagbabago ang standard ng Panginoon. The principle of the Lord will never be dictated by culture. And if the basis of divine truth and moral truth at home will never be, sabihin natin, shaken by culture or any circumstances of this world, ibig sabihin, valid truth yun. Makakatulong po yun. Ito po, 6 lang po ito. Nakita niyo na po ba yung 6? Una, ang sabi ito, as long as you're happy, it's okay. That's wrong. Everyone is doing it, so it must be fine. Delikado yan. Mas delikado to, my truth versus your truth. Maraming relationship ang sinira niyan. It's not really wrong if nobody gets hurt. Gagawa ka ng mali dahil wala naman nakakakita. Gagawa ka ng kasalanan dahil wala naman nasasaktan. Delikado sa iyan at delikado po sa pamilya po yan. Times have changed, so our standards must change too. Ito pinakahuli ng delikado na problema sa moral relativism and secular values. Success is more important than spirituality. Naku, baka maraming tamaan dito mga kapatid. Pasintabi po ako dito ha. Success is more important than spirituality. Yung mahalaga yung maging successful ka rather than maging spiritual ka. Tingnan po natin ha. Ano ang priority ng mga magulang pagdating sa anak? Nasabihin po ng mga magulang sa mga anak, mag-aral ka ng mabuti para magkaroon ka ng mataas na grado. Tama ba? At pagka nagkaroon ka ng mataas na grado, magkakaroon ka ng magandang karera sa buhay. You will have a good career in life. Tama? At kung nagkaroon ka ng magandang career sa buhay mo, commensurate dyan, magkakaroon ka ng pera. You will have good position in your work because of your grades sa school at yung position mo, okay, makakaipon ka, and then you will have sabihin natin, some to possessions. Magkakaroon ka ng marami ari-arian kasi money can buy so many things, di ba? At pagka nagkaroon ka ng magandang karera, nagkaroon ka ng pera, nagkaroon ka ng magandang posisyon, nagkaroon ka ng mga possession, you will have a good social status over so many things. At ang masakit dito, it is over the church and none other than prayer, reading the Bible, God's Word, and your faith sa Panginoon. Kaya kung titingnan po natin, kaya po maraming mga young people pare-para. Hindi po naman dahil sa mga personal decisions nila eh. Parents who are here, mga magulang po nakasama ko dito, nagulat ko po. Tingnan po natin itong
delikadong moral relativism na principle at sabihin secular values na ito. Pagdating sa may examination, hindi po ibig sabihin, huwag niyo pag-examine yung anak niyo pag mayroong church. Tama lang mag-exam siya. Pero ang huwag na huwag niyong gagawin ay ipagpalit ang Panginoon dun sa kung anong meron ang mundong ito. Sabihin mo, huwag ka na anak mag-church, mag-review ka na lang. Exam bukas eh. Sa amin po, hindi po namin po pwedeng gawin yun. Exam bukas, ngayon ka pala mag-review, babagsak ka. Bakit? Kung exam bukas, dapat ilang araw bago mag-exam, nag-review ka na. Tama ba? Estudyante na natin dito. Kapag ka-exam bukas, pag nagtuturo ang teacher, maging attentive ka. Bakit? Kasi pag attentive ka sa tinuturo ng teacher mo, magkakaroon ka ng tinatawag na stock knowledge. Inuunawa mo eh. Kaya nga ang tawag sa review ay review eh. Binabalikan mo lang kung ano yung tinuro ng teacher mo. Kaya ka nag-notes, binabalikan mo lang para ma-refresh ka doon sa mga review mo. Ang problema sa mga magulang, anak! Sabihin ng magulang, two types of parents. A parent who actually values the Lord and a parent who actually dilute the value of God. Una, pagka yung parent na naiintindihan yung value ng Panginoon, anak, may exam ka bukas, ito dapat ang ginagawa mo. Pwede ka mag-review. Ang service naman, hanggang gantong oras lang, makapag-fellowship ka pa, paganto ka, after yan, mag-review ka. Pero kapag nag-review ka, mag-pray tayo. Pag-pray natin, na sana tinuro teacher mo, maunawaan mo, yung mga review mo, pumasok sa isip mo, at magkaroon ka ng kaliwanagan ng pag-iisip para ma-absorb mo lahat ng review mo. Tama? Yung isang magulang na dinadalute yung importansya ng Panginoon. Anak, maintindihan naman ni Lord na exam mo bukas. Di ba? Maintindihan naman ni Lord na bukas, finals exam mo na. Pag bumagsak ka dyan, hindi ka magkakaroon ng magandang karera sa buhay. Hindi ka magkakaroon ng magandang pera o posisyon sa kumpanya. At lalo tigit, hindi ka magkakaroon ng magandang social status. So anong nasabihin ng bata? Confused yung bata eh. Siyempre magulang eh. Isip niya wala naman sasabihin ng magulang yung matino na hindi makakatulong sa kanya. So kailangan ng moral ascendancy ng bata. Anong basehan niya ng katotohanan? Pinagtiwala yung nanay niya o tatay niya walang panampalataya sa Panginoon. O may pananampalataya man, dinadalute naman yung value ng Panginoon. Inuna niya. Patunayan ko po sa inyo. Marami po akong nakita in my 47 years of existence in this world. Marami po akong nakita ng mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude, pero walang trabaho. Tama mo ba? Pero marami ako nakita graduate, walang summa, magna, o kung anong cum laude. Praise the laude lang meron siya. Praise the Lord, graduate ako. Pero ang ganda ng trabaho, may negosyo, milyonaryo, hindi naman kontraktor. Sorry po. Hindi ka lang mapigil. Okay? Minsan po binavalue natin ng gano'n eh. Ang Panginoon ang inuuna po na we don't prioritize God. We make God our main purpose of our life and worship. And believe it or not, kapag tinuro natin sa mga anak natin na hindi i-prioritize ang Panginoon sa buhay niya o hindi ilagay ang Panginoon sa pedestal ng buhay niya, maniwala kayo, maliligaw na nila siya. Ako po, to be honest, wala po akong problema sa pagbabakasyon. Ako, sarili ko pong prinsipyo to. I would never ever allow me and myself to be in a vacation, okay, na ibabangga ko po sa araw ng pagsamba sa Panginoon. Hindi ko po kinukontra yung mga nagbabakasyon dito ng umaabot din ng weekend. Kayo po ng Panginoon may pag-uusap dyan. Pero ang pananaw ko po kasi, ang sa Panginoon ay sa Panginoon. Sa buong isang linggo, isa na nga lang araw ko sa Panginoon, dadali ko pa sa bakasyon. Kaya pag nagkataon, sabi ko, pasintabi po. Okay? Huwag po kayo magagalit sa akin kasi sasabihin ko po sa inyo paano binangga ng Panginoon niya. Sabihin ko po dito, para hindi kayo magalit sa akin. Mark chapter 8 verse 36. What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Sa King James Version, nasabi po dyan, what does it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul?
Anong kahalagahan na ma-experience mo lahat ng bagay sa mundong ito, pero yung valuable mo naman ay mapariwala? Tama ba? May yaman ka. Anong kinahalagahan ng yaman mo? Hindi, Pastor, kaya ako nagtatrabaho, inuuna ko trabaho para po magkaroon ako sariling bahay. Eh, ano kahalagahan ng bahay mo kung ang kalong mo sa impyerno? Hindi, nagkatrabaho po ako para bigyan ko ng magandang future ng pamilya ko. Eh, kahit at the end of the day, the greater future ng pamilya mo, lahat ng sa buhay nito, sabi ni Job, di ba? Naked did I came in this world, naked I will came back to the Lord. Ano ba ang nilala mo naging mo sa mundong ito, hindi mo iuwi sa langit na bayan yan. Natawa mo ba? So kahit anong ipunin mo dito, mawawalan din ng kwenta pagkat mo sa langit. Yan ay kung palarin ka. But same, kahit pa impyerno ka, wala nakapagdala ng mansyon sa impyerno. Wala nakapagdala ng Rolls Royce na may payong sa impyerno. Wala nakapagdala ng Rolls Royce sa impyerno na mayroong wine glass. Wala. Para wala akong pastor. Binasa ko po ang Bible from Genesis to Revelation. Wala naman nakalagay doon Rolls Royce with payong eh. Diba? Ang sinabi doon, gnashing of teeth. Ang sinabi doon, mayroong mga uod na lalabas sa iyong katawan kapag nasa impyerno ka. Ang sabi doon, ikaw ay susulugin sa impyerno. Sa dagat-dagatang apoy pag makasalanan ka. Walang sinabi doon, you will drive a Rolls Royce. Ha? You will have a helicopter and a jet plane. Walang ganun. At walang kwenta ang bilyon-bilyon, trilyon-trilyon piso doon. Walang value po yun doon. What did it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? I'm not saying na hindi po tayo na hindi tayo binigyan ng Panginoon ng pribilehiyo para tayo ay maging masagana sa mundong ito. Because the book of Genesis is clear. Sabi ng Bible kay Adam, di ba? Have dominion over the earth. Dominion is an authority over the earth. Di ba? Ibig sabihin mo, pwede mong magpakasasa ka sa mundo, enjoy whatever resources meron sa mundong ito. Enjoyin mo yan. Pero hindi sinabi ng Bible na enjoyin mo yan, magkaroon ka dominion na, wawalan ka ng authority. Di ba sabi ng Bible? Di ba? Money is the root of all evil. Tama ba? Tama? The love of money. Hindi po money ang root of all evil. The love of money is the root of all evil. Yung money, maganda po yung tool para po tayo magkaroon ng masaganang buhay. Pero mali po yan kapag yan ang mahalaga sa buhay mo rather than ng Panginoon. Ganun din po, career is important. Education is important. Diba? Yung buhay mo natin is important. Pero pag yan ay minahal mo maliban sa Panginoon, yan po magkakasala ka. Nakakuha ka. Charger. Diba? Doon ka magkakaroon ng problema. Kapag inuna mo ang Panginoon, Panginoon, unahin ka din. Pero kapag inuna mo ang ibang bagay maliban sa Panginoon, that is moral relativism. That is secular view. And believe it or not, kaya po maraming pamilyang sira, kaya maraming kabataan ang sira, kaya maraming future ng kabataan ang wasak, because of the bad principle na ini-ingest ng mga magulang sa isipan nila. Ito unahin mo, ito unahin mo, ito unahin mo. Lahat pinauna na ng magulang maliban ng Panginoon. Tawa mo ba? Alam, dito may saksakyan. Ayan. Inuna na po natin lahat maliban ng Panginoon eh. Delikado po yun. Hindi po ba? Pero pagka-blessing ang hinihingi po natin, gusto natin unahin tayo ng Panginoon. Tama ba? Kaya nga po marami mga mananampalataya naiinis sa Panginoon pag ang bagay sumagot ang bayan panalangin eh. Lord, akala ko ba, sabi mo, and I will give you all the desires of your heart. Lord, 10 taon na po ako nag-aantay. Yung desire ko hindi pa rin binibigay. Tao ba? Kaya bilib po kay Pastor BJ. Alam bakit? Ang tagal niya na nag-aantay, wala pa rin. Sumusuko ba? Hindi. Ano ba yun? Akala niya sasabihin ko, hindi ko sasabihin yun. Alam niyo na yun. Yung iba sa inyo, pinabahan sinasabi yung laptop ko, no? Hindi po ako nakapag-full charge, nakahaba si Pastor. Diba? Hindi sumusuko eh. Bakit po? Success is more important than spirituality is dangerous. Because the giver of success is none other than God. The basis of success is not about money. Bakit po? Kung ang
ang basihan po ng success ay money, bakit po may kailangan magnakaw para magkaroon binubiling pera? Kung ang basihan po ng success, okay, ay possession, bakit po kailangan bumili ng 40 ng mga sasakyan? Iisa ka lang naman. Kung basihan ng success ay karera, bakit kailangan maraming negosyo ay mag-isa ka lang naman? Tama ba? Hindi ko po sinasabing mali maging successful sa mundong ito. Maganda po yun. Eh naniniwala po ako, ang mga anak na Diyos na faithful sa Kanya, pinagpapala ni Lord. Amen? Amen. Kahit na po sa church na ito, kapag ka po umaral ng sa church na ito, matapat, maniwala po kayo, sila rin po yung pinagpapala dito. Kahit po sa Old Testament, down to the Revelation, makikita nyo, lahat ng matapat sa Panginoon, pinagpala ng Panginoon. After this very point in time, lahat ng nagtatapat sa Panginoon, pinagpala ni Lord. Kayo mo bahalang tumingin doon. At kayo mo bahalang tumingin sa testimony nila, whether sinasabi ng testimony nila o nakikita yung testimony nila, malinaw po sa salita ng Diyos. Ang tapat sa Panginoon, pinagpapala ng Panginoon. At ang hindi tapat sa Panginoon, pinapalo ng Panginoon. Mamili na lang po tayo kung ano tayo gusto doon. Pero kung tatanong niyo bilang pastor, kaya po natin tinuturo po ito, kasi gusto ng Panginoon pagpalain eh. Kaya kasabi ng Bible, I will give you all the desires of your heart eh. Kaya kasabi ng Panginoon, when He blesses His children, it is always pressed down, shaken together, and running over. Hindi may tuturo ng Panginoon even the principles on how are we going to be blessed by the Lord kung hindi tayo gusto pagpalain ng Panginoon. Gusto ng Panginoon pagpalain ka. Isinulat na nga ng Panginoon eh. Iniladhala na nga ng Panginoon sa salita niya kung paano kanya pagpapalain. Pero bakit at this very point in time, hindi ka pinagpapala at pagka wala kang pinagpapaon, wala ka na isa sa pagpapala dito, ang ginagawa mo na direklamo sa Panginoon. Hindi mo kailangan magreklamo sa Panginoon. Bakit? Kasi pag biniligan tayo ni Lord, anak, kaya hindi ka pinagpapala, kaya hindi mo na-receive pagpapala ko, kasi hindi ka nagbabasa ng salita ko. At kung nagbabasa ka man ng salita ko, hindi mo inuunawa yung salita ko. O kung hindi mo man inuunawa yung salita ko, o naunawaan mo yung salita ko, hindi mo naman ina-apply sa buhay mo, kaya yung pagpapala, hindi mo nakakamtan, hindi mo na-experience. Bakit? Mahalaga sa iyo kasi yung success eh. Sa mundong ito, ang dami ko pong nakita, kahit po kayo, ang daming kabataan ang na-depress. Ang dami mga kabataan, ang dami mga adult, ang dami mga tao ang nagkaroon ng anxiety attack, depression, bakit ano meron? Pag iba-iba ang issue ng buhay. Iwalay sa magulang, namatay ang magulang, may sakit ganito, lahat ganito, na-depress, nagpakamatay. Ang dami mga bagay-bagay. Pero pag tingnan mo, ang yaman naman. I've seen people so popular, di ba? I don't remember if this is during the pandemic time. Meron po isang vocalist sa isang bandang sikat na rockstar na banda sa Pilipinas. Nag-live pa siya. Tapos ang ginawa niya, nagpakamatay, tumalo sa building. Isipin mo, nagpakamatay ka naka-Facebook live. Sino man na hindi magti-trending doon? Isipin niyo po successful eh. Yung mga album ng bandang ito, talagang tumabo sa takilya eh. Dahil tumabo sa takilya yung kanyang banda, ibig sabihin, kumita rin po sila ng malaki eh. Tama ba? So hindi basihan yung popularity, hindi basihan yung money, hindi basihan yung success, hindi basihan yung para magkaroon ng peace of mind. Tumalon sa building, naka-Facebook live eh. Anong basihan ng peace of mind? It is always spirituality. Kapag ka matibay ang pera mo sa bangko, maniwala ka, ma-hold up ang bangko, wala ang pera mo. Meron po bang nasa area ng batas sa atin? Meron po ba? Anybody? Wala. Hindi po ba kapag ka ang pera mo, kahit may 10 milyon ka o milyon-milyon ka sa bangko, kapag ka ang bangko nalugi, ang babalik lang sa'yo, 500,000 pesos. Bakit? Because that is only the insured ng money mo sa PDIC. Tama ba? Tama, correct me if I'm wrong, if I'm wrong. Diba? Yun ang babalik sa iyo. Ay di ba so, hindi sa bahay mo lang itatago. Oo, masunog ang bahay mo. Abo ang pera mo. Tama mo ba? Hindi, mag-invest na naman ng ginto. Kahit ginto. Matutunaw yan pag dumaan sa abo yan. Hindi po basihan ang success ng buhay natin. Hindi po kaso, not even our health is at the basis of our peace of mind. So bakit inuuna natin yung mga bagay na, hindi ko masasabing bigyan natin yung priority yung buhay natin, yung pamilya natin, yung health natin, yung career natin. Hindi po sasabi ng Panginoon yan. Ang tinuturo ng Panginoon, maging mabuti ka eh.
Kaya ang tinuturo ng Panginoon, Matthew chapter 5 verse 16 eh. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. If you are a worker, di ba? Be good in what you do. Excel because you are a child of God. If you're a student, be good in what you do because you are a child of God. Excel in what you do. Tinuturo ng Panginoon po sa atin yan. Pero baliban tinuturo ng Panginoon yan, hindi po sinasabi ng Panginoon na dapat yan ang maging kaagaw ng Panginoon sa buhay mo. Ang problema po, karir ang nagiging kaaway ni Kristo sa buhay mo. Yung pera ang nagiging kaaway ng Panginoon sa buhay mo. Pamilya ang nagiging kaaway ng Panginoon sa buhay mo. Yung bakasyon mo ang nagiging kaaway ng Panginoon sa buhay mo. Tapos pag may problema ka, saan ka bumabalik? Sa Panginoon. Eh kung balikan ka ng Panginoon, alam mo anak, kung hindi ka lang umalis ng ganito, malamang naiintindihan mo ulit dapat matutunan. What good is it for you to gain the whole world but lose your own soul? Diba? Ito po yung mga bagay na ito na delikado, na hindi na-apply. At kung ina-apply po natin yan, dapat po unti-unti na natin baguhin yan. Kung kaya man natin hingin po lang sa panipagbabago yan. Pastor, 6 pa lang yan. Marami pa po yan. Try nyo pong pag-aralan. Kasi yung 6 po na ito, sumakit ang ulo ko eh. And I try to evaluate, may ina-apply ba ako ganito? Pag nag-aaway ba kami ni Mrs., may apply ba akong ganito principle sa buhay ko? Sa pamilya ba namin, may apply akong ganito sa pamilya ko? Am I teaching, am I sending a wrong signal sa mga anak ko? I was worried as a father. Bakit? Kasi ayoko mapahamak sila eh. Sa mga tatay na katulad ko, you would agree with me on this. Mas gusto yung mapahamak kayo rather than yung family. Tama ba ako? Sa mga tatay lang dito, nung pandemic, kayo ang tribute ng pamilya, nakaganon kayo. Bakit? Kayo nag-grocery, bakit ayaw nyo ma-COVID yung pamilya nyo? Hindi bali ma-COVID ka, wag lang sila. Tama mo ba? Sana po yung prinsipyo na gawin din natin sa buhay natin. Hindi yung, okay naman yung pierno ko, kasi pamilya ko hindi naman ganon. Ang sinasabi, di ba, huwag mo ipahamak ng sarili mo kasi mapapahamak din ang pamilya mo. Tatay yun. Mga anak, sila lang pala eh. Tandaan nyo, kapag kayo, naging pariwara kayo, sa tingin nyo sa sakit ang ulo ng mga magulang nyo. Meron bang mga anak dito na nagka-problema kayo, hindi apektado mga magulang nyo? Magbasa kayo ng balita, maraming dahilan mga anak, bakit namatay yung magulang? Kaya, bakit anong kinamatay ng magulang? Common. Death on arrival. Cause of death. Cardiac arrest. Kung ako yun, narinig mo ng deeper cause of death. Huwag mong tatanungin, nasabi ng because of you. Kumakanta yung mga magulang mo, because of you. Ikaw naging dahilan kung bakit siya na cardiac arrest. Di ba? Yung tatay mo, long hair dati. Ngayon, kalbo na. Ang dami ko kasi binigay na sakit sa ulo sa tatay ko kaya. Hindi naman ako dahilan nun. Nag-Saudi yan kaya, pero mainit sa Saudi. Eh, Pastor, bakit kayo medyo napapanat na? Huwag nyo nung tanongin, makakantahan ko kayo. Because of you. Diba? Kaya hindi po sasabi ng mga anak ko ng gano'n, nakakantahan ko sila ng because of you. Sana po hindi maging gano'n. 3 bagay po, kinandang. Tingnan po natin itong 3 bagay nito. First, the confusion of relativism. Okay? Relativism. Isaiah chapter 5 verse 20. Woe to those who call evil good and good evil. Ito yung problema ng relativism. Nababaliktad yung what is good and what is evil. Sa society natin, sa moral relativism and secular views, ang mali ang nagiging tama at ang tama nagiging mali. Tama ba? Kaya nga po dito, minsan magugulat kayo eh. Ang nakukulong, yung gumawa ng tama. Yung gumawa ng mali, siya ang nakakalaya. History would say, tumingin kayo sa mga political, sabihin natin na nangyari sa bansang ito. Ano mga common na nangyayari? Lack of evidence, lack of ganito, dahil sa ganito tumanggap ng pera, sila ang nakulong. Yung whistleblower, sila ang nakulong. Pero yung tunay nagnakaw, kung sila man yung alin sa tunay na nagnakaw, di ba? Sila ang nakalaya at patuloy na nagnanakaw. Tama mo ba ako? Because of the confusion of relativism. Kung sino yung gumagawa ng mali, nagbumukhang tama, yung gumagawa ng tama, nagbumukhang mali. Tama ba yun? Hindi ba gano'n sa eskwelahan?
Kapag ka yung mga bata gumagawa ng mali, kasi ko lang hindi gumagawa ng mali, ano sabi sa inyo mga kaibigan mo? Ikaw na mo, wala kang pakisama. Tama ba ka? Malinaw ang Bible po dito eh. Moral relativism blurs the line between right and what is wrong. Families become vulnerable when truth is treated as opinion. Kapag ka po ang salita po ng Diyos ay gagawin lang nating opinion, mali po yan. Because the truth that comes from the Lord is divine. It is applicable. Beneficial po yan sa buhay po natin. Makakatulong po sa buhay natin. Pero kapag ka po yan, trinado lang natin parang opinion, okay lang yan, privilege si pastor, kahit nagsisigaw si pastor sa likuran ng pulpito, okay lang yan, opinion lang yan eh. Opinion niya, paniniwala niya yan. Paniniwala ko to, moral relativism muli yun, di ba? O. Kaya po maraming pamilya nasisira eh. Ang tingin natin sa salita ng Diyos, kaya walang halaga sa inyo, bakit? Opinion lang yan eh. Kaya nga sabi ng iba eh, ang Bible, tao lang nagsulat din eh. May nakipag-debate ko sa Bible School dati. Ang debate ay ganito. Ang salita ba yung Bible para, sino may hawak ng Bible? Pakitas ka po kamay. Patas mo yung Bible niyo po. Yan. It is composed of letters, di ba? Spaces, punctuation marks, di ba? It is composed of characters that is human readable. Ang sabi nung nakipag-debate sa authority ng Scripture, yung bang Bible mo ay sinulat ng tao? Sabi niya, oh. Sabi niya, yan ba salita ng Diyos? Oh. Kung yan ay salita ng Diyos at sinulat ng tao, magkakamali yan. Kasi sinulat ng tao yan eh. Ay tama. Tama ba ako? Sabi niyo, tama sa pastor. Tao nagkakamali eh. Ang Bible, salita ng Diyos nagkakamali. Sabi niya, dahil tao nagsulat yan, dapat niyong paniwalaan yan. Nag-isip yung kadibate niya. Oo nga no. Sagot siya. Sabi niya, ikaw nagbabasa ka ng Bible? Oo. Kailan? Minsan. Naintindihan mo? Oo. Sabi niya, buti na lang. Sabi niya, ginamit ng Panginoon tao para magsulat ng Bible. Kasi kung hindi tao ang ginamit ng Panginoon para magsulat ng Bible, hindi mo maintindihan yan. Di ba? Buti na lang hindi aso ang ginamit ni Lord para magsulat ng Bible. Kasi nakalagay dyan, pagka-aso sinulat ang ginamit ni Lord para magsulat niyan. Aw, chapter 1 versus bawawaw. Maintindihan mo? Hindi. Sabi niya, aw. Kaya pala si pastor, pag nag-preach, kahul ng kahul. Diba? Kaya tama po si Lord. Ginamit ni Lord tao dahil tao ang magbabasa. Di ba? Hindi gumamit ng Panginoon ng leon. Di ba? Kasi pag leon ang ginamit ni Lord, delikado. Di ba? May paniniwala pa. Kaya may confusion po dito eh. We must discern carefully, not by culture's voice, but by God's word. Parents, children, kailangan i-discern natin. Discernment is not about panguhula. Discernment comes from the Lord. It is the wisdom that comes from the Lord. Whatever actions or decisions that we'll be doing in our life, let us consult God because the principle of the Lord never changes. Malinaw po yung Bible verse natin kanina. Sabi po doon, the Word of God will stand forever. It will remain forever and it is consistent forever. Okay? Kaya po ang mundo nasisira, kaya po ang sistema napupulyot, kaya po ang mundo nakukurap, ang relationship nakukurap, nasisira, nawawasak ang relationship, even future relationship will be vulnerable to be broken because of confusion by relativism. Okay? And ang sagot po dyan, para masolusyonan po yan, naintindihan natin yung ilang prinsipyo po na nakakasira at prinsipyo na nakakasira ng pamilya po natin. Ang makita po natin ay ito. May confusion sa principle of moral relativism. Pero tingnan natin the constancy of revelation of God. Sabi ng Isaiah chapter 4 verse 8, the word of our God will stand forever. God's word doesn't fade. God's word doesn't fail. Hindi magbabago. Hindi magkakamali. Praise be to God. Hindi po ako lawmaker. But anything that is on the law, that is not based on the word of the Lord, is sabihin natin subjected for errors.
But anything that is based on God's Word will never be ever subjected to errors because it is an objective divine truth that comes from above. Kaya po tayo mga mananampalataya, kung ang salita po ng Diyos will remain forever and will stand forever, our family's life and our personal decision or even our family's decision should be anchored sa salita po ng Diyos. Bakit? Kasi kapag ka naka-angkla po iyan, maniwala po kayo sa hindi, consistent po iyan. Gagalawin, masishake man tayo ng bagyo, mayayanig man tayo ng problema, unshaken, may unshaken tayo. Message series last month yan, di ba? Mayayanig tayo, tatamaan tayo ng problema, but at the end of the day, kapag ka naka-angkla po tayo sa Panginoon, hindi po tayo mapapahamak. Kailangan matibay na angkla. Ano mo, paano maging matibay na angkla Panginoon lapit ng salita ng Diyos? Alam niyo po ba, history would say, and up to this very point in time, the most published book in this whole world is none other than the Bible. Many would claim na itong book na to will be the bestseller book of this year, 2025. The bestseller of the book ay ganito. We who sold more than 1 million copies, ganun. But at the end of the day, ang pinakamatindi all time, okay, ay wala pong iba kundi salita po ng Diyos. At ang tindi po nitong katibayan po ng salita ng Diyos, kung gaano katibay ang dapat inaangkla sa sarili sa Bible ito. Believe it or not, you would look at the history of the Bible, even the scriptures was tried to be eradicated in the world. Remember yung pong panahon ng mga Nazi? Remember nung mga pinapatay ni Hitler, yung mga Hudyo? Kasama po diyan, ginawa po ni Hitler ay pinag-gather niya lahat ng mga Bible, existing Bible during the time, at sinunod po niya ito. Tinry po nilang tanggalin po ang salita po ng Diyos. And up to this very point in time, hanggang ngayon existing pa rin yung Bible. May mga lugar po sa mundo na bawal ang Bible. Tama po ba? The 1040 window of the globe is prohibited to publish sabihin natin ay a Bible or to have an ownership with the Bible. One of those would be China. Bawal ka po magdala. Kapag ka pupunta ka ng China or Saudi Arabia, bawal po magdala ng Bible doon. Kasi bawal doon eh. I would remember my father, when siya po ay nag-abroad, bawal po kasi yun eh. Kasama sa kontrata na may abiso na bawal magdala ng Bible. Ang gagawin po ng tatay ko, pupulit po siya ng ilang piraso na scripture, ilalagay po niya sa pagitan ng mga damit niya. Literal po ito. I would remember that. I was young during this time. Ay po, ilang piraso lang ng Bible yan nakalagay sa mga damit mo. Para lang may basahin siya kasi ang kontrata niyo, 1 year to 2 years, mga 2 pages, babalik-balikan yung basahin yun. Ganon, struggle. Nag-underground church sila doon para makapunta sila ng pagsamba. Even in China, bawal po magdala. May mga nagagawang missionary po doon, iba doon, binapapatay or whatever. But believe it or not, the power of the word of the Lord, alam niyo po ba, i-google niyo, makikita niyo. Ang isa sa mga nagpapublish ngayon ng Bible na nag-distribute all around the world because of business, nasa China, yung publication. Bawal magdala ng Bible pero sila nagpapublish. Sabihin niyo, hindi ba matindi kapangyarihan? Physical pa lang po yun ha. Hindi pa po yung katibayan ng kabutihan sa salita ng Diyos at kagandahan sa salita. Hindi ka ba i-aangat sa sarili mo doon? Ang salita ng Diyos is constant. Even the context from Old Testament down to the New Testament, hindi po sila magbabangga. Iba-iba yung writers ng book ha, pero never nagbangga ang prinsipyo. Kaya po tama ang salita ng Diyos. The Word of God will stand forever. And if there is, sabihin po natin confusion in relativism at nasisira ang pamilya natin because of this, nakita natin ang solusyon dito sa salita po ng Diyos at nakita natin dapat nakaangkla tayo dun sa constancy ng revelation ni God sa buhay natin. And last, makita natin, our family should do this. We are to commit to righteousness. The commitment of righteousness. Ang ganda po nung sinabi ni Joshua dito na almost done. I'm about to end. Sabi ng Joshua chapter 24 verse 15, as a father, sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi ni Joshua dito, in the context ng passage ito, choose you this day whom you will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord. Bakit po? Because during this time, yung mga Israelites may confusion sila. Nagkakaroon sila ng problema, nagkakaroon sila ng kilingan, nagkakaroon sila ng doubt sa isa't isa, nagkakaroon sila ng doubt sa Panginoon. Lalo tigil. Pero sabi ni Joshua, being the leader of the pack of Israel, na pinalaya ng Panginoon from the bondage of the Egyptians sa pagkakaalipin sa mga ihita ng Ehipto. Nasabi ni Joshua, wala akong pakialam kung sino pipiliin nyo, pero ako bilang ama ng tahanan ito, choose to this day whom you will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord. Sana po mga magulang maging ganito ang prinsipyo natin. Di ba?
Ang dami mga contributing factor, principle sa mundo ito kung pwede sumira sa pamilya natin. Pero sa bilang magulang, pipilitin ko na manatili ang pamilya ko na righteous at matapat sa Panginoon. Bakit? Kasi gusto ko kabilin ng Panginoon. Kung dadatnan man ako ng Panginoon sa mundong ito, madatnan niya akong kasama ko ang pamilya ko at sama-sama kaming akad sa langit. Dahil bilang mahirap, when the sound of the trumpet, sabi ng Bible, the Lord Jesus Christ will come just like a thief in the night. Dadating siya na parang isang magnanakaw sa isang gabi at dadagitin niya. Ito yung rapture. Dadagitin niya lahat ng kanyang mga anak. At ang pinakamasakit dito, dahil ikaw na tatay o ikaw na nanay, anak ka ng Diyos, mananampalataya ka, dinagin ka ng Panginoon, sinama ka niya sa langit. Pero pag angat mo sa langit, makita mo yung mga anak mo nasa lupa't na iwan at mapapahamak at alam mong datan sa impyerno. At ang pinakamasakit dito, ikaw nananay ka o ikaw natatay ka, yung asawa mo na andun na iwan pero ikaw nasa langit. Kaya ako naniniwala, sabi ng maraming mga pastors, there is no tears in heaven. Naniniwala po, there is no tears in heaven. But the Bible is clear. Sabi ng Bible, the Lord will wipe out the tears in heaven. Bakit? Bakit itatanggalin yung luha sa langit? Bakit? Kasi makikita mo, may mga kamag-anak ang maiiwan eh. Magkakaroon ka ng regret na nakita mo may mga pagkakataon ka nung malakas ka pa. Hindi mo hinatak yung asawa mo. Hindi mo hinatak yung anak mo para sa Panginoon eh. Hindi mo binahagi ang salita ng Diyos. Yung anak mo nagdadahilan na ayaw mag-church, ayaw tanggapin ng Panginoon bilang sagrament. Wala kang ginawa eh. Kung may ginagawa ka man, hindi mo in-exert yung effort mo. Hindi mo mapakita yung prinsipyo ni Joshua. Sabi ni Joshua, choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Hahatakin ko ang pamilya ko. Dadalhin ko ang pamilya ko sa Panginoon. And yung young people, you are blessed kung ang magulang mo ay mananampalataya. At kung ang magulang mo nagdala sa iyo sa church, you are blessed by the Lord kasi dinala ka ng mga magulang mo sa tamang landas. Pero kung ikaw, meron kang mga magulang na ikaw ang naandito, dalhin mo yung magulang mo kasi nakakalungkot na nasa langit ka, yung magulang mo nasa impyerno. Choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Wala akong magiging ibang paglilingkuran kundi ang Panginoon lamang. Maganda tong commitment na ito. Ito po ay hindi lang opinion. Ito po ay commitment. Dapat po iginagawa natin. Dapat po ina-apply sa pamilya. With no hesitation. Wala pong basa. Wala pong sabihin mo niya, okay lang yan. Nakakahiya naman sa kanya. Basta nakakahiya, kung nakakahiya ang dahilan mo, basta nakakahiya kung nasa langit na bayan ka, yung asawa mo nasa impyerno. Basta nakakahiya kung nasa langit na bayan ka, yung anak mo nasa impyerno. Basta nakakahiya na ikaw anak ka, na ikaw nakakilala ka sa Panginoon, yung mga magulang mo, iniwan mo nasa impyerno. Na hindi mo lang hinatak sa Panginoon. Pastor, mas magaling pa sa akin, wala akong sorry for the term, wala akong pakialam. Hindi ako po, as a father, ako lang po makapagsalita para sa pamilya ko. Hindi ko po sabihin sa mga anak ko, pag sinabi lang, dadayo ko mag-church, dadayo ko maglingkod sa Panginoon, wala akong pakialam, ayoko mapahamak ka, bibit-biting kita. Kahit na bibiting ka sa kwelyo, kahit na buhusan kita ng tubig sa kama, bumangon ka dyan at maglilingkod tayo sa Panginoon. Bakit? Gusto ko mapabuti sila eh. I would rather na buhusan sila ng tubig kaysa buhusan sila ng apoy sa impyerno. Commitment to righteousness. Marami po mga pamilya dito, sasabihin nyo, mahal niyo pamilya nyo. Tama ba? Sino mo dito mahal niyo asawa niyo? Yung mga hindi nagtaas, hindi niyo mahal. Ang prayer niyo, pumunta sila sa impyerno. Pastor, sa pong dahilan kung bakit impyerno itong buhay ko eh. Kaya ang prayer ko talaga, pumunta ka kasi sa impyerno. Magsama na sila ng kamag-anak na si Satanas. Diba? Kasi ang principle niya, ye are of your father the devil. Kaya ba nag-awal kayo? You look like a devil. Diba? Kaya hirap kayo magtasa kami. Paano asawa niya? Hirap eh. Na-stroke. Yan din ang prayer ko sa asawa ko, sana ma-stroke ka siya. Huwag kayong ganun. Sino mo mahal yung asawa niyo? Asawa ko may. Sabi ng isa, huy, katabi mo ko. Sabihin mo, mahal mo ko. Diba? Nagkakasituhan ba? Pag hindi, papadala ka sa ano. Diba? Mahal mo asawa, di ba? Mahal mo asawa natin. Sino mo ito mahal yung anak niyo? Yeah, amen. Kung mahal niyo ang asawa niyo at mahal niyo ang anak niyo,
Ang tanong, kasama niyo silang naglilingkod sa Panginoon? Kasi kung hindi sila kasama naglilingkod sa Panginoon, o hindi sila mga nanampalataya, sasabihin ko sa inyo, kulang ang pagmamahal mo sa asawa mo. Kasi kung mahal mo yan, ang tunay na nagmamahal, ayaw niyang mapahakap yung mahal niya. Diba? Mahal ko asawa ko, hindi ko nga kumuha ng delikado eh. Tutulak ba asawa mo sa delikado? Hindi eh. Kung talagang mahal mo ang asawa mo, mahal mo pamilya mo, bakit hindi mo sila kasama ngayon? Hindi, Pastor, may ganito po may dahilan. I don't care about your reasons. I don't value your opinion. What I value is the opinion of the Lord. Kasi kung opinion mo pagbabasihan ko, that's moral relativism. Pero kung opinion mo pagbabasihan ko, that's divine moral ascendancy. Commitment to righteousness. Kung gusto mong hindi mapahamak ang pamilya mo, be committed to righteousness. Please have there. When culture shifts, conviction must stand. When values fade, God's words will always remain. Ulitin ko po. When culture shifts, conviction must stand. When values fade, God's word remains. In a world where values, where decisions and actions are dictated or shifted like a sinking sand, pabago-bago, our families needs to be grounded, to be rooted in the Word of God. Bakit? Because the Word of God is just like a solid rock, na pag kinapitan mo, kahit banggain ng bagyo, hindi matitinag at mayayanig. Moral relativism may confuse us. Secular views of this, secular views and values of this world, hindi lang tayo i-confuse, it would seduce us. Aakitin ka ng mundo, ito dapat ang gawin mo, itong tama. But listen to this carefully. But the unchanging truth of the Scripture, the Word of God, alam niyo pinaprovide niya? It provides clarity. And not only clarity, but also stability. Gusto niyo ba clear yung buhay niyo at pamilya niyo? Gusto niyo ba stable na family? Gusto niyo ba strong na family? Don't anchor it on relativism. Kaya confuse ang family between right and wrong is because you apply moral relativism principle in your life. That's the reason why tempted yung pamilya natin to do what is wrong. They are seduced by worldly views. Kasi worldly views ang pinagbasihan natin. But keep in mind, if you want a stable, strong family, diba, i-anchor natin sa salita ng Diyos. To keep our home strong, we must stand firm. Mag-ibay tayo. Hindi po pwedeng mahina, hindi po pwedeng may gray area. Stand for what is right. And veer away from what is wrong. Ang tawag po dyan ay integrity. Not to bend with every cultural, sabihin natin, storm or wind. Hindi po porkit ginagawa ng karamihan, gagawin mo. Hindi porkit hindi ka nakakasakit, gagawin mo. Hindi porkit opinion ng karamihan, gagawin mo din. Matutuwa ka ng panindigan at pagbasihan ng salita ng Diyos sa bawat actions, decision ng buhay mo. When culture shifts, nagbabago-bago ang mundo, dapat yung conviction natin nakabasa sa salita ng Diyos and it will stand. Because if our conviction would be, our decisions would be based on our conviction sa salita po ng Diyos, it will remain. Malinaw yung Bible verse na binasa po natin. And when values fade, kapag ka humihina yung values natin, dati naalala ko nung mga estudyante tayo, may tinatawag na GMRC, di ba? Good morals and right conduct. Kapag ka humihina, di ba, lumalamdaw yung values ng mundong ito, para tumibay yan, God's Word will remain. Because the greatest teacher of good moral and right conduct, walang iba kundi salita ng Diyos. My question here is this. Mahal niyo ba pamilya? Isama ko sarili ko, mahal po ba natin ang pamilya natin? I'm not here para tirahin kayo dahil wala yung pamilya niyo dito. No. That's not my purpose.
I'm not here para sabihin, kasi kayo pastor, kumpleto kayo sa church. No. Hindi po yun ang dahilan kung bakit wala kayo dito. I'm just here as a deliverer of God's word. I'm just here used by the Lord para ipamulan po sa bawat isa po sa atin. Kung tunay na mahal natin ang pamilya natin, nasaan sila? Kung tunay na mahal natin ang pamilya natin, binahagian po sila sa salita ng Diyos. Kung talagang mahal mo sila, bakit hindi mo sila kasama? Kasi alam mo, pagkamahal mo isang tao, gusto mo kasama palagi, di ba? I'm not questioning your love for your husband. I'm not questioning your love for your wife. I'm not questioning your love for your children or children to their parents. Hindi mo question. I'm just teaching you to evaluate kung talagang mahal mo sila. Hindi mahal mo sila, pastor! Bakit? Pinuprovide ko lahat ang mga kailangan nila. Lahat? Ano ba kailangan nila? Kailangan nila ng damit. Binibili ko sa damit. Damit na. Kailangan ng pagkain. Pinapakain ko sila. Pagkain na. Ba't ang dami mo nakita mga young people, walang peace of mind? Ba't ang dami mo nakita mga young people, na pagka may problema, lumalapit sa kapwa kaibigan, hindi sa magulang? Mahal ko asawa ko. Talaga? Pinagsiservisyohan ko naman siya. Lahat ng gusto niya binibigay ko naman. Talaga? Bakit may problema kayo mag-asawa, hindi kayo nag-uusap? Ang kausap niya si San Miguel. Sino San Miguel, pastor? Yung kapatid ni Gilbis. Yung pinsan ni Tanduay. Bakit? Kasi po, pastor, yung si San Miguel, si Gilbis, si Tanduay, kapareho po ng tapang ng asawa ko. Naninipa din. Kasi asawa ko parang kabayo na kulay-pula. Red horse. Bakit sila ang gustong kasalamuha? Kasi kung talaga mahal mo sila, dadalhin mo sila sa tama. Dadalhin mo sila kung saan itutuwid sila at pagkabasa ng magandang buhay. Do you really love your wife? Do you really love your husband? Do we really love our children? Even our grandchildren. If we love them, introduce them to God. Anak, kailangan mo Panginoon. Anak, yung mga bagay sa mundo ito magkakamali ka. Pero pagkasama ng Panginoon, gagabayan ka na. Anak, sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, maaaring mawala ako sa mundong ito. Pero ang Panginoon, kailanman hindi maglalaho sa presensya sa buhay mo. Maaaring mawala kami mga magulang mo na nangangaral sa iyo. Limitado lang ang buhay namin sa mundong ito. Pero ang buhay ng Panginoon kailanman hindi malilimitahan ng oras. Nasa maaman niya. Anak, hindi ko kaya i-provide sa iyo lahat. Pero ang Panginoon, kaya niyang bigay ang daigdig na to sa buhay mo. At kung meron kang kailangan, ang kailangan mo, Panginoon. Hindi aksidente na naririto ka, ay ang oras na ito. Mahalaga na naiintindihan mo yung mensahe. Huwag mong tanggapin ito na parang tinitira ka. Una, hindi ko alam mga buhay-buhay ito. At hindi ako dito para manira. Dito lang po ako para sabihin kung sinasabi ng salita ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos, there is an issue of moral relativism. There are principles of, sabihin, secular views ng mundo ito that dictate the values of our home and it destroys our home. Para siyang anay na unti-unti kinakain ang pundasyon ng pamilya hanggang sa unti-unting bubuo ang tahanan. Sa mga bahay na kahoy, ang tinitreat dyan yung anay. Kasi pag yung anay niya kinain ng pundasyon, bubuo ang bahay. Ganoon din, kapag yung anay ng kasalanan, unti-unti kinakain yung pundasyon ng tahanan,
magugulat tayo isang umaga, gigising tayo na wasak na yung tahanan natin. Kaya may mga iba gumising, wala na yung asawa niya sa tabi niya. Asa na yung asawa niya? Ng ibang bahay. Gumising, kinabukasan, masakit ang ulo dahil yung anak niya na pariwara na ng landas. Sin. Moral relativism, secular values destroys our home. It shakes our home. When culture shifts, conviction must stand. When values fade, God's word